What's up guys? Welcome back to my channel. This is Cora. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng Q-Citizen ID. So, let's get started. Ayan, so, pupunta muna tayo sa aking desktop. Pwede nyo rin itong gawin guys sa inyong mga mobile phone kasi may dina-download dito na app. Pero sa akin, ipapakita ko sa inyo sa aking desktop para mas malinaw yung a-apply natin ng Q-Citizen ID. Okay, so sa browser natin guys, punta tayo sa qceservices.quezoncity.gov.ph. Nasa description ko po. So, meron po kayo ditong option sa pag-login. Okay. Meron ditong email or Facebook. Sa akin sa Facebook lang ako para mas mabilis. Ito ay example lang po guys so hindi po ito live. So for example, nakapag-login ka na using your Facebook, mapupunta tayo dito sa create QC Services account. So account pa lang to, hindi pa to yung pinaka-application. Fill up pa nyo lang yung mga hinihinging details dito sa mga tab niya. Okay, kailangan mo siyang fill upan, especially yung may mga asterisk. Ibig sabihin na required yun. So, pag okay na, isa-submit mo lang siya. Ayan, and then meron pa ditong pop-up na, are you sure? So, yes lang natin yan. Okay, now, pag in-okay mo na yan, mapupunta ka na sa pinaka-interface ng QCE services. Ayan, meron ditong online warranty and some disclosure. So, pwede nyo siyang basahin, take your time, and then pag agree na, i-check nyo lang siya and then continue. So, since ang purpose natin is Q-Citizen ID application, dito tayo pupunta. Meron ditong 3 steps, okay? But sa first step muna tayo and meron ulit na disclosure. So, pag nabasa nyo na, i-check nyo lang and I understand. So, para makapag-continue kayo sa pag-fill up. Now, ngayon, nandito tayo sa part na may 3 portion: personal information, bank, and vaccination. So, sa personal information, meron din ulit ditong mga hinihingi na mga personal informations nyo. Personal information. So, if you fill up nyo lang sila, starting from your name, auto-generated yan sa account mo. Okay, and then yung inyong address, inyong gender, civil status, meron din nationality, ayan, meron din ditong blood type, occupation, and may mga phone number. Yan, na-fill up, nag-auto-generate kasi yan guys dahil sa ginawang account. So, kaya yung iba dyan, nag-auto-fill up siya. So, yung mga kailangan lang natin i-fill up, ayan, yun yung kailangan nating lagyan natin ng details natin para ma-complete siya. So, for example, dito ako ngayon sa ayan. Ito tayo sa ayan, permanent address. Okay. Yan. Dalawa yan. Kung same address lang yung permanent address nyo, so i-check nyo lang yun. Kung hindi naman, babaguhin nyo siya. Ayan. So, physical appearance. Ayan. Fill up nyo rin po yan. Yung height, weight, color of hair, color of eyes, and so on so forth. And then dito tayo sa parents information. Okay, so yan na yun. Redundant, just like the normal application kapag nag-apply tayo ng mga government documents or IDs. Ayan, meron ditong mother's maiden name, ayan, father's name, ayan, okay. So, fill upan nyo lang yan. Kailangan i-complete lang natin kasi naka-tag as required siya. Ayan. And then, dito tayo. I-fill up nyo lang guys. Ito lang yung, hindi na to bago sa inyo. Lagi nyo itong nakikita pag nag-a-apply kayo ng inyong mga ID, emergency information. Yan. Kailangan yan kasi mag-a-appear yan sa inyong ID. Yung emergency contact information, kung sino man ang ilagay nyo dyan, lalabas din siya sa pinaka-ID nyo. Kaya make sure na tama lahat. So, ayan. Fill up nyo rin ulit yung address. Ayan. Ayan. Tapusin lang natin ito dito sa address, for example, NCR. Ayan. Ito guys, ang ginagawa ko ngayon ay ano lang to sample lang to. Kasi nag-apply na ako, okay na yung sa akin. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, for example. Okay. This address is not real address.
ginawa ko lang yan. So, next tab tayo pag okay na. So, dito tayo sa bank or e-wallet information. Meron kayo ditong option for bank, PayMaya, and GCash. Ayan, so I don't know kung para saan to, pero malay nyo, nandito din yung mga list ng mga bank na pwede nilang tanggapin or na accredited ng ano na to, ID application na to. So, nandyan yung account number ilalagay nyo. And then sa PayMaya, yan, redundant na yan guys. Ayan, pati itong GCash account number. Okay, malay nyo, padalhan kayo ng pera. Ayan, next tab tayo pag okay na ang lahat. Yan, for example. Okay, so dito tayo sa vaccination. Meron itong dalawang question. Ayan, would you like to be vaccinated? Pero pwede ka mag-yes, no, or undecided. So, kung undecided ka, mag-state ka ng reason mo kung bakit ka undecided. Okay? So, dito tayo sa yes lang tayo. Para mabilis. Ayan, okay. So, are you a medical frontliner? Ayan, no tayo dyan. And then, continue. So, meron dito yung preview. Ayan, parang pinapacheck sa'yo kung tama ang lahat ng na-input mo. So, once again, this is only an example, guys. Okay? Kasi tapos na ako. Yan. Mga gawa-gawa ko lang yung mga information na yan. And i-check nyo yung dalawang checkbox dito. And then, pag okay na, kasi na-check nyo na lahat, okay, continue lang natin yan kapag okay na. Ayan. So, double check and double check. Okay. So, pag kinlik nyo na yung continue, may lalabas na pop-up na success. Ito yung parang reference number nyo. Kasi, i-review yung inyong sinubmit pa. So, ito yung iti-take note nyo. Anyway, nandito din naman to sa account nyo kung sakali. Okay? So, pag in-okay nyo na yun, magpo-proceed kayo sa ipapasa nyo yung documents. Okay? Nandito tayo sa paggawa ng ID nyo. Ayan. Ito, meron din dito mga format kung anong mga acceptable na documents. So, dito tayo sa ID, identification. So, kahit ilang ID ang meron kayo na merong address and birthday, you can upload that. Kasi ang ginawa ko nung sa akin ay nag-upload ako ng 4 na ID. So, okay lang. As long as meron kayong available, so nandito rin yung mga list ng pwede nyong i-upload na ID yan. For example, driver's license, TSWD, ayan, and ayan, mahaba yan. Okay, so kayo na lang magbasa dyan guys. Kitang-kita naman yan sa inyong mga monitor kung ano yung mga tinatanggap nila na ID. Again, pwede kayong mag-upload as many IDs as you can. Kailangan same yung address nyo sa ID dito sa ID na ina-applyan nyo dito sa Q-Citizen ID. Kailangan parehas kasi kung hindi, i-reject nila. Okay, so dito tayo sa photo naman. Ayan, ito yung magiging hitsura nyo. Nandito rin yung guidelines, photo guidelines ng i-upload nyo na photo. So, strict din sila dito. Kailangan talagang white background at saka kailangan head and shoulders. Tapos kailangan nakatingin talaga sa camera. Yung parang 2x2 guys. 2x2 ID or 1x1 ID. Yun ba? Yung parang nagpapapicture tayo sa Tronix. Sa mga familiar sa Tronix yun. Ganun na ganun. Okay, so signature naman tayo. Ayan. Pwede kayo ditong ayan, e-signature. Yan, pwede kayong sulat digital. Pwede rin kayong mag-upload. So, ginawa ko niya, nag-upload lang ako ng signature ko. Kailangan din na saktong-sakto sa box. And then, meron din ditong remarks. Kung gusto mong magdagdag ng remarks, depende sa'yo kung ikaw ba ay PWD or whatever. So, wala naman siya, hindi naman siya required. Okay? Hindi naman siya naka-asterisk, kaya it's up to you kung lalagyan niyo yan. Kung okay naman na ang lahat, okay? Submit lang natin dito sa button na to. Okay? But make sure to double check everything and then pag okay na, submit. So, eto na ngayon guys ang preview to ng, kunwari, ito kasi yung in-apply ko sa akin. Ito yung pinaka-real na ID ko. So, nung kinlik ko yung submit, may preview siya ng inyong ID kung ano yung in-upload nyo na ID photo, and nandito din yung emergency contact. So, kapag na-review nyo na lahat, i-check nyo lang ditong dalawang checkbox, and then, submit document. Pag okay na, paprompt siya na success, and then okay. And then, maghihintay kayo kasi for evaluation. Yan, may
mag-i-evaluate ng sinabit nyo. It takes like 2 to 3 days, and then after that, kung okay naman na, mag-i-email po sila sa inyo. Ganito ang kanilang email. So, i-check nyo lagi yung inyong email na ganito ganyan na tanggap, approve na ang iyong ID. So, for biometrics na daw. And then, so, tapos na yung step 2 natin sa paghintay. Dito na tayo sa install, okay? So, ito na yung mag-i-install tayo. Pwede ito sa iPhone, pwede sa mga Android. Yan, punta lang tayo sa App Store. Type natin Q Citizen ID. Yun ang ating ida-download, guys. Again, pwede ito sa Android and sa iPhone. So, get natin yan. And then, hintayin lang natin na siya ay mag-complete download. So, sa akin, eto na. Complete download na siya. Bubuksan natin kung ano ang itsura ng ating ID. Ayan! Okay? Diba? Maganda, guys. So, maganda siya kasi 10 years ang validity niya. At saka, well, design-wise, maganda rin naman. So, good job naman, Quezon City. Ayan. Sa account nyo na rin na to, meron din ditong mga iba't ibang makikita. So, depende sa inyo kung gusto nyo i-explore. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. So, that's it for today, guys. Sobrang dali lang. So, ini-encourage ko kayo na mag-apply ng Q Citizen ID kasi po, ito ay 10 years validity. Ito ay isang valid ID na rin natin at imagine 10 years po siya. So, don't forget to like this video, and if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and hit the bell for all notifications. Please follow us on our Facebook page, Unboxing and Everything, and our Twitter account, Unboxing A. Thank you all so much for watching. I'll see you again on my next video. Bye! Love ya!